The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. Lifting up his eyes to heaven, Jesus prayed, saying, I pray not only for these, but also for those who will believe in me through their word, so that they may be all one. As you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, that the world may believe that you sent me. And I have given them the glory you gave me, so that they may be one, as we are one, I in them and you in me, that they may be brought to perfection as one, that the world may know that you sent me, and that you love them even as you loved me. Father, they are your gift to me. I wish that where I am, they also may be with me, that they may see my glory that you gave me, because you loved me before the foundation of the world. Righteous Father, the world also does not know you, but I know you, and they know that you sent me. I made known to them your name, and I will make it known, that the love with which you loved me may be in them, and I in them. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Good morning, Father. Our first reading is about the trial of Saint Paul. Paglilitis kay San Pablo. In the middle of a trial, Saint Paul stood by what he knew to be the truth. He was preaching about the death, resurrection, and lordship of Jesus, which he firmly believes. This caused division among the Pharisees and the Sadducees. The Pharisees believed in the resurrection, but the Sadducees did not. But what is admirable in this incident is the firmness of Saint Paul in his belief. Even though he was on trial, he knew the truth. Nililitis si San Pablo kasi nangangaral siya tungkol sa kamatayan, muling pagkabuhay at pagiging Diyos ni Jesus. Hati ang mga tao sa paniniwala. May naniniwala, may hindi. Pero sa gitna ng paglilitis kay San Pablo, pinanindigan niya, tinindigan niya kung ano ang katotohanang pinaniniwalaan niya. He stood by the truth. Dito talaga nasusubok o nakikita ang katotohanan kapag nahaharap sa pagsubok. Ang katotohanan sa pagiging tapat o honest nasusubok kapag tinatanong o pinaamin. Ang katotohanan sa pangangasiwa sa pera, no? 'Di ba? Yung mga trabahador dito, no? Nakikita ang totoong tapat sa pera kapag nahaharap sa kagipitan. Ang katotohanan sa pagiging matuwid, no? Makikita natin ang totoong matuwid kapag nasubok sa tukso. Di ba ganun yon?
nasusubok, nakikita ang katotohanan kapag ito ay nasa gitna ng pagsubok. But St. Paul, amidst trial, sa gitna ng pagsubok, he knew the truth and stood by the truth. That is why, after the trial, Jesus stood by him and told him, "Take courage." Jesus stood by him and told him, "Take courage." This is what happens when we stand for the truth. Jesus will stand for us. Kapag tinitindigan natin ang katotohanan, paninindigan tayo ni Jesus. Paninindigan tayo ng Diyos. And this is what happened also in our gospel. This is what we heard in our gospel today. Jesus once again prayed. Nagdasal ang Panginoon. Yesterday, Jesus prayed for his disciples. Today, Jesus is praying for the church or for the people who will believe in Him. Tingnan nyo, no? Hindi pa tayo naniniwala kay Jesus, pinagdadasal na tayo ni Jesus. And this happened 2,000 years ago. Imagine that. Bago ka pa ipanganak, bago ka pa binyagan, bago ka pa naniwala, bago ka pa nagsisimba ngayon, pinagdasal na tayo ni Jesus. And Jesus prayed for a special intention or petition to the Father, saying that all the believers would be one. Ganito kung panindigan ni Jesus ang lahat ng naniniwala sa Kanya. Ginagawa niyang kaisa ng Diyos. Ginagawa niyang isa sa Diyos. Hindi ba ang sarap malaman na kapag ikaw ay nasa katotohanan, ikaw ay kaisa ng Diyos? Kapag ginagawa mo ang tama, ikaw ay nakikiisa sa Diyos. Dahil hindi lang nasa Diyos ang katotohanan, kundi ang Diyos ang katotohanan. Father, ang hirap naman maging totoo. Father, ang hirap naman panindigan ng katotohanan. Totoo po. Pero may grasya sa pagiging totoo. Alam niyo po kahapon, kagabi pala, kausap ko yung kaibigan ko na nagtatrabaho sa prosecution office. Sabi niya, awang-awa siya dun sa isang nililitis. Kasi nagtatrabaho siya sa isang grocery, kahera. Ang nangyari, meron siyang kakilala na kinasabwat, pinag-grocery niya. Tapos, sinabi niya, pumunta ka doon sa cashier ko, yung sa kahera ko, doon ka pumila. At doon, hindi niya pinunch yung pinamili nung kakilala niya, na inutusan niya. Napansin ng gwardya, kaya bago lumabas yung inutusan niya, hinanapan ng resibo at nahuli. Hindi pinunch yung mga pinamili. Halaga 18,000 pesos. Ngayon, siya ay makukulong. Paano mo masusubok kung totoong tapat ang tao kapag ito ay naharap sa pagsubok? Sa halagang 18,000 pesos, makukulong dahil sa pandaraya. Sigurado gipit lang yun, kaya niya nagawa yun. Pagsubok, pero dahil sa tukso, nahulog.
Kaya mag-ingat tayo. Totoo, napakahirap ng buhay ngayon. Kaya ang hirap panindigan ng katotohanan. Yung mga seaman natin dito na nag-a-apply para sa medical, huwag niyong dadayain yung medical ninyo. Pag dinaya ninyo, makalusot man kayo, pagdating sa barko, kayong magdudusa. May iba dito, dinadaya yung medical. Anong gagawin? Iinom ng buko, gatas, kung ano-ano, para lang maging klaro sa medical. Tapos pagkatas gawin yon, magsisimba, magdadasal. Anong pinagdadasal? Yung ginawang kasinungalingan na sana wag mahuli? Kung makalusot ka man, pagdating doon, ikaw pa rin ang magdudusa. Ganyan ang nangyayari kapag nasa kasinungalingan. Sa huli, ikaw rin ang magdudusa. My dear brothers and sisters, we will always be tested by the truth. But if we stand for the truth, Jesus will stand for us. Kung titindigan natin ang katotohanan, paninindigan tayo ni Jesus. Amen.